Hi, hello. Good afternoon muli. Dito ito sa Divine Mercy sa Marilao. Ito yung imahe ng Divine ni Jesus Christ. Mga kapobre. Ayan, nakitang-kita ninyo. No? Ang pinakamalaking imahe dito sa probinsya ng Bulacan, mga kapobre, no? Nakapatong ito sa gusali na yan. Kung ano yung gusali na yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos nandoon siya nakapatong. Oh. Sa estimate ko lang yan na sa mga kung feet ang sukat na sa mga 60 feet, no? Pero hindi ako sure, no? Pero sa tingin ko hindi bumaba. Ayan. Napakalaking imahe ni Jesus Christ. Tandaan natin mga kapobre, ang mga larawan nga sulat sa Bible o ating nababasa sa Bible nga pinagbabawal, mga kapobre, yung nagbabasa ng Bible. Katulad nun sa ipitinayo ni Haring Nabucodonosor, mga kajinti, mga kapobre, mga kapatid ko kay Kristo, no, yun ang bawal. Gawa yun sa lantay na ginto ayon sa ating mababasa. Pinagawa ni Haring Nabucodonosor para ang lahat ng kanyang nasasakupan sa kanyang lalawigan o pinagharian. Pinag-uutos niya ngayon ay sambahin. Ano ba yung larawan na yun, mga kapobre? Bakit ipinasamba ni Haring Nabucodonosor? At yung 3 kabataan o binatilyo ayaw sumunod sa utos ni Haring Nabucodonosor dahil alam nila kung ano o sino ang Diyos nga dapat sambahin, mga kapobre. Sa Bible, mga kapobre, may larawan na ipinahintulot o may larawan din nga hindi ipinahintulot, mga kapobre, no? Kung nagbabasa kayo ng Bible. Ang ipitinayo ni Haring Nabucodonosor ay walang pangalan. Basta lamang siya nagtayo ng rebulto, kahugis ng tao, pero walang pangalan, walang talambuhay, mga kapobre. Hindi katulad ng ating Panginoong Jesucristo nga naparito sa lupa, pinadala ng Diyos o inangkin nga anak ng Diyos. At sa iba pang mga imahen nga nasa atin o sa aming simbahang Katoliko, mga kapobre, kung inyong maintindihan, ay lahat ng mga yon ay mayroong talambuhay ng kanilang kabanalan. Handa silang nagbuhis ng buhay para lamang maipahayag ang salita ng Diyos. Wala silang takot mamatay, mga kapobre. Nagsakripisyo sila, tumulong sa mga mahirap. Kinastigo, binabatikos at ang iba pinapatay. Alam naman natin ang talambuhay ng mga apostol ay naghihirap sila, mga kapobre, dahil sila ay binabatikos at pinarusahan. Pero sa bandang huli, mga kajinti, sila ay nagtatagumpay sa pagpahayag ng salita ng ating Panginoong Jesucristo. Tandaan natin, mga kapobre, ang lahat ng mga imahen nga nasa simbahang Katolika ay mayroong talambuhay ng kabanalan, mga kapobre. Ang inidili o bawal na larawan, mga kajinti, yung gagawa lang tayo ng larawan nga walang kabuluhan. Ang ibig sabihin ng walang kabuluhan ay walang pangalan, mga kapobre. Walang gawang mabuti, walang nagsasabi sa kanila nga sila ay totoo o katotohanan.
Yon ang mga bawal, mga kapobre. Pero ang mga larawan nga mayroong nga totoo, may talambuhay, may nagpapatunay nga mayroon umiiral sila noon sa kanilang kapanahonan. Umiiral mga kapobre. Ang dapat mga kapobre, yon ang kumbaga sa mga kapobre, sila yung dapat tularan no nating mga Kristiyano, tularan ang kanilang pananampalataya kasi sila may tapat nga pananampalataya hanggang sa kanilang kamatayan. Yon ang dapat nating maintindihan, kasi karamihan kasi sa mga Katoliko ay walang alam, mga kadyente, hindi nagbasa ng Biblia, hindi nakinig sa mga iba't ibang mga ngaral, hindi dumadalo sa mga Bible study. Kung mayroong mga Bible study sa mga ibang church, nagbabatiko sa mga larawan ng mga Iglesia Katolika, mga kapobre, ay yun lang ang ilang pagkaunawa. Kasi ang nagturo sa kanila, yung mga pastor, kulang din sa pagkaunawa, mga kapobre. Kasi nagbasa naman sila ng Biblia, hindi man karamihan sa kanila mga pastor wala mang alam kung saan galing ang Biblia, kung bakit mayroong Biblia, at kung sino ang nagdala ng Biblia dito sa bansang Pilipinas, mga kapobre. At iba ang mga istorya ang kanilang dinadala, mga kapobre. Yan lang muna mga kapobre ang munting video na ipinapakita ni Ebenezer, ang pobreng kaminero, mga kapobre ng General T. De Leon, lungsod ng Valenzuela. Muli, thank you so much. We love you all at God bless sa ating lahat.